Ang garalgal na tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig na marmol ang huling hudyat ng nawalang pasensya. Si Jennifer, ang ikasampung yaya, ay humagibis palabas ng dambuhalang pinto na gawa sa teak na parabang tumatakas mula sa isang nasusunog na gusali. Namumula ang kanyang mukha sa pinaghalong galit at kahihiyan at ang kanyang dating maayos na buhok ay gusot-gusot na. Hindi ko na kaya sigaw niya kay Consuelo, ang mayordoma, na nagmamadaling sumunod, na may pagod at pagsukong ekspresyon sa mukha. Hindi sila mga bata, mga demonyo sila. Napabuntong hininga na lamang si Consuelo. Miss Jennifer, kumalma po kayo. Kumalma. Humarap si Jennifer, nanginginig ang kamay na itinuturo ang loob ng mansyon. Sa sahig kung saan dapat ay makintab at walang bahid ng dumi, ay nagkalat ang mga piraso ng pinakabagong modelo ng tablet. Ang screen nito'y basag na parang sapot ng gagamba. Isang malagkit na lilang likido, marahil ay grape juice ang dumadaloy mula sa mga bitak. Gamit ko yan sa trabaho at sila. Tumawa pa sila. Pinagtawanan nila ako habang ginagawa yan. Mula sa sala, dalawang maliliit na anino ang sumilip. Sina Kai at Leo, ang 3 taong gulang na kambal na anak ng pamilya Mendoza, ay nakatayo roon na may malalaking bilog na mga mata. Ngunit sa kanilang inosenteng tingin, walang bahid ng pagsisisi, tanging blangkong kuryosidad. Sa katunayan, isang mapanuksong na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Iyon na ang huling patak. Umiling-iling si Jennifer, kinaladkad ang kanyang maleta, palabas ng tarangkahan ng hindi lumilingon. Sabihin ninyo sa amo ninyo gamitin niya ang pera niya para bumili ng zoo o huwag na siyang kumuha ng yaya. Malakas na sumara ang pinto. Nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa marangya ngunit malamig na mansyon. Tiningnan ni Consuelo ang kambal, pagkatapos ay ang mga bubog sa sahig. Ito na ang ika-10 beses sa loob ng 2 taon. Isang nakapapagod na siklo ng mga bagong mukha, panandali ang pag-asa at galit na pag-alis. Ang pinto ng bahay ng mga Mendoza ay naging isang paikot-ikot na pinto para sa mga yaya. Sakto namang pumasok sa bakuran ang isang makinang na itim na sedan. Bumaba si Ricardo Mendoza, marahas na niluwagan ang sutlang kurbata na tila sumasakal sa kanya. Isang mahaba at nakapapagod na araw ng mga negosasyon para sa isang malaking merger ang umubos ng kanyang lakas. Ang tanging gusto niya ngayon ay isang matapang na alak at ganap na katahimikan. Ngunit ang katahimikang sumalubong sa kanya ay masyadong mabigat. Sir, bati ni Consuelo na nakayuko bakas sa kanyang boses ang kabiguan. Si Miss Jennifer po, umalis na. Hindi nagulat si Ricardo, naramdaman lamang niya ang pamilyar na pagkirot sa kanyang sentido. Sinulyapan niya ang mga bubog sa sahig, pagkatapos ay ang kanyang 2 anak na nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanyang mukha na matigas na dahil sa trabaho ay lalo pang tumigas. Ano ang dahilan ngayon? Tanong niya, ang boses ay patag at walang emosyon. Yung tablet po, sir. Ang mga bata. Naiintindihan ko. Putol ni Ricardo, ayaw nang marinig ang mga detalye. Nilampasan niya ang mga bubog, dumiretso sa bar at nagsalin ng alak para sa sarili. Kawalang lakas at galit ang kumukulo sa kanyang dibdib. Kaya niyang patakbuhin ang $1 bilyong na korporasyon. Kaya niyang pasukuin ang pinakamatitinding kakompetensya, ngunit bigo siyang pamahalaan ang sarili niyang mga anak. Ang kalungkutan ay biglang dumating, matalim na parang bubog. Ang mansyon ay masyadong malaki, masyadong walang laman. Ang bawat yapak niya ay umaalingaw-ngaw sa sahig na marmol, isang paalala ng kawalan sa kanyang buhay mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Kring! Kring! Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng telepono. Sinulyapan ni Ricardo ang screen. Ina, napapikit siya at huminga ng malalim bago sagutin. Ricardo, ang boses ni Imelda Mendoza ay malamig na parang yelo, walang bahid ng pagmamahal ng isang ina, tanging ang kapangyarihan ng isang chairwoman of the board. Nakarating na sa akin ang balita tungkol sa ika-10 yaya. Isa na namang kabiguan. Inaayos ko na po, ina. Sagot ni Ricardo, ang kanyang tono
ay automatikong naging parang sa isang empleyadong naguulat. Inaayos. Isang tuyong tawa ang kumawala kay Imelda. Mabilis kumalat ang balita, anak. Nagsisimula ng magbulungan ng mga tao. Ang isang lalaking hindi kayang kontrolin, ang dalawang anak kakayanin bang pamunuan, ang isang mas malaking korporasyon pagkatapos ng merger. Siguradong gagamitin niya ni Enrique Salvador laban sa'yo. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa pagkalalaki ni Ricardo. Alam niyang tama ang kanyang ina. Sa kanilang mundo ang imahe ay lahat. At ang imahe niya ay unti-unting nawawasak nagsisimula sa sarili niyang tahanan. Hahanap ako ng bago. Sabi niya pilit pinatatatag ang boses. Dapat masigit pa riyan. Hanapin mo ang pinakamahusay bayaran mo kahit magkano. Ang kahinaan sa pamilya ang magiging libingan ng iyong karera. Huwag mong biguin ang pangalan ng mga Mendoza. Pinatay niya ang tawag walang tanong kung kumusta na siya, walang salita ng pampalakas loob. Ang pag-uusap ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan. Nilagok ni Ricardo ang kanyang alak, ang anghang nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang pait ng kabiguan. Napaupo siya sa isang silyang katadama, ang matinding kalungkutan sa gitna ng lahat ng kanyang yaman. Noon, pumasok si Consuelo. May dalang isang manipis na folder. Sir, mahina niyang sabi, pasensya na po sa abala, pero may isa pa pong huling folder. Sabi po ng ahensya na ubusan na sila ng pagpipilian. Ito na po ang huli nilang kandidata. Iwinasiwas ni Ricardo ang kanyang kamay. Pare-pareho lang naman sila. May kaibahan po siya, Sir Gate ni Consuelo. Inilapag ang folder sa mesa. Hindi po tulad ng iba ang kanyang mga papeles. Dahil sa desperasyon nagkaroon ng kaunting kuryosidad si Ricardo. Kinuha niya ang folder. Wala itong listahan ng mga karanasan sa mayayamang pamilya. Walang mga sertipiko mula sa mga prestihiyosong paaralan sa Switzerland. Sa halip ang nakasulat ay isang bachelor's degree sa child psychology at karanasan sa pagtatrabaho sa isang Center for Children with Special Circumstances. Kumunot ang noo ni Ricardo. Espesyal na kalagayan mga tagapagmana ng pamilya, Mendoza ang kanyang mga anak, hindi mga batang may espesyal na kalagayan. Ngunit pagod na siyang makipagtalo. Sinubukan na niya ang 10 pinakamahusay at lahat sila ay sumuko. Marahil ang isang bagay na naiiba ang kailangan niya ngayon. Binuklat niya ito sa unang pahina, tinitigan ng litrato at ang nakalimbag na pangalan, Valeria Sanchez. Isang kakaibang pakiramdam, isang kislap ng pag-asa na halos hindi makita ang sumilay sa kanyang isipan. Sa gitna ng unos ng kaguluhan ito, ang huling salbabida. Matagal na tinitigan ni Ricardo ang pangalan bago gumawa ng isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Kinabukasan nagising si Ricardo na may kumikirot na sentido at nananatili pa rin sa kanyang panlasa ang pait ng alak na ininom niya kagabi. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng isang mabigat na pakiramdam ng kawalan. Bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong tungkol sa kanyang mga kabiguan. Nakaupo siya sa kanyang opisina, sa bahay isang silid na napapalibutan ng madilim na kahoy at mga mamahaling kasangkapan na walang buhay. Sa labas ng dambuhalang bintanang salamin ay isang hardin na perpekto ang pagkakatabas-luntian, ngunit walang sigla, tulad ng kanyang buhay. Pinag-aaralan niya ang mga ulat sa pananalapi. Sa isang malaking screen, sinusubukang ibaon ang sarili sa mundo ng mga numero kung saan lahat ay lohikal at maaaring kontrolin. Sir, umalingaw-ngaw ang boses ni Consuelo mula sa intercom. Narito na po si Miss Valeria Sanchez. Napabuntong hininga si Ricardo. Halos nakalimutan na niya ang tungkol sa panayam. Papasukin mo siya. Ilang sandali pa bumukas ang mabigat na pinto. Ang babaeng pumasok ay hindi katulad ng sinumang yaya na nakilala niya. Si Valeria Sanchez ay hindi nakasuot ng mamahaling bestida o may bitbit na disenyong bag. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusang koton pantalon na maayos ang pagkakatabas at komportableng sapatos na flat.
Ang kanyang kulay kaping buhok ay maayos na nakatali. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Ricardo ay ang kanyang mga mata kalmado malalim at diretso kung tumingin walang bahid ng takot o pagnanais na magpalakas sa harap ng kanyang yaman. Hindi siya nasilaw. Iyon ang unang pagkakaiba. Magandang umaga, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malamig at may distansya gaya ng dati. Itinuro niya ang silyang katad sa tapat ng kanyang mesa. Maupo ka. Tumango si Valeria bilang pasasalamat at naupo tuwid ang likod ang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya nagpalinga-linga sa silid. Ang kanyang tingin ay ganap na nakatuon sa kanya. Ang iyong resume ay hindi pangkaraniwan. Simula ni Ricardo, binubuklat ang manipis na folder sa kanyang mesa na para bang hindi ito mahalaga. Walang karanasan sa mga pamilyang tulad namin. Karamihan ng oras mo ay nasa isang community center. Tama po kayo, sir. Sagot ni Valeria, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nakatrabaho ko po ang mga batang dumaan sa mahihirap na kalagayan. Mga batang natutong protektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagre-rebelde at pananahimik. Tinaasan siya ng kilay ni Ricardo. Wala sa mahirap na kalagayan ang mga anak ko. Nasa kanila na ang lahat. Nanahimik sandali si Valeria, ang kanyang tingin ay tila tumatago sa malamig na panlabas na anyo ni Ricardo. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang bagay na lubos na ikinagulat nito. Bago po ako magsalita tungkol sa aking sarili, maaari niyo po bang sabihin ano po ba talaga ang ninanais ninyo para sa inyong mga anak? Napatigil si Ricardo sa tanong. Ang 10 nakaraang yaya ay nakatuon lamang sa pagyayabang ng kanilang karanasan at pangakong ididisiplina ang mga bata. Wala ni isang nagtanong kung ano ang gusto niya. Dahil nabigla nagbigay siya ng isang automatikong sagot. Isang sagot na sa tingin niya ay dapat sabihin ng isang matagumpay na ama. Gusto kong sila ay maging disiplinado, masunurin at magalang. Gusto kong ihanda sila para sa tagumpay. Dahan-dahang tumango si Valeria, tila tinitimbang ang bawat salita niya. Lahat po iyan ay makatuwirang hangarin. Paano naman po ang kaligayahan, sir? Nais niyo po ba silang maging masaya? Kaligayahan? Ang salitang yon ay parang banyaga sa malamig na silid na ito. Hindi ito isang bagay na nasusukat, hindi isang target sa isang business plan. Nakaramdam si Ricardo ng bahagyang inis sa kanyang prangkang pananalita. Siyempre, sagot niya may bahid ng iritasyon sa boses. Hindi na kailangang itanong yan. Kung ganoon po sa tingin ko ay may salungatan sa pagitan ng gusto ninyo at ng ginagawa ninyo, diretsong sabi ni Valeria. Ang katapangan sa kanyang mga salita ay nagpatuwid sa pagkakaupo ni Ricardo. Nagsimulang umakyat ang kanyang galit. Anong ibig mong sabihin? Hindi na tinag si Valeria. Dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa opisina. Sa buong lawak ng silid na ito, isa lamang ang litrato ni Kai at Leo. Isang litratong kuha sa studio kung saan sila ay nakasuot ng suit tuwid na nakaupo at hindi nakangiti. Walang kahit isang litrato kung saan sila ay naglalaro, marumi o tunay na nagpapakatotoo bilang bata. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanya. Sir Mendoza, habang naghihintay po ako sa labas, pinagmasdan ko sina Kai at Leo. Nabasa ko rin po ang mga ulat ng mga naunang yaya. Ang problema ay wala kina Kai at Leo. Hinigpitan ni Ricardo ang pagkakahawak sa braso ng upuan. Kung ganoon, nasaan ang problema, ayon sa isang eksperto sa psikolohiya na tulad mo? Tanong niya, puno ng sarkasmo ang boses. Ang problema po ay ang kanilang kalungkutan. Mariing sagot ni Valeria, ngunit walang anumang panghuhusga. Nasa kanila na ang lahat ng laruan sa mundo. Pero wala silang koneksyon. Nagre-rebelde sila hindi dahil sila ay mga pasaway. Nagre-rebelde sila dahil ito na lamang ang tanging paraan para makuha ang atensyon ninyo. Kahit na ito ay negatibong atensyon, mas mabuti na yon kaysa sa wala. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Bawat salita ni Valeria ay parang maliliit, ngunit tiyak na martilyo na sumisira sa pader na itinayo ni Ricardo sa paligid niya.
Nagagalit siya dahil may isang estrangherong nangahas na suriin ang kanyang buhay, ngunit sa kaibuturan niya alam niyang tama ito. Desperado na siya, sinubukan na niya ang lahat ng karaniwang paraan. Marahil isang bagay na hindi karaniwan ang natitirang pag-asa. Kung kukunin kita, dahan-dahang sabi ni Ricardo, sinusubok siya. Ano ang gagawin mo? Hindi ko sila gagawing mga maliliit na sundalo. Hahayaan ko silang maging bata. Tuturuan ko silang harapin ang kabiguan kung paano bumangon muli at higit sa lahat kung paano magmahalan at protektahan ang isa't isa. Para magawa yon, madudumihan sila. May mga alituntuning masisira, magkakaroon ng kaguluhan. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. At kailangan niyo pong tanggapin iyon. Tinitigan ni Ricardo ang babaeng nasa harap niya. Hindi ito nangangako ng kadalian. Nangangako ito ng isang revolusyon, isang kislap ng pag-asa na akala niya'y matagal nang namatay ang nagsimulang sumibol. Sige, sabi niya na, ikinagulat maging ng sarili. Tinatanggap ka na. Tumango si Valeria, ngunit walang labis na kagalakan. Para siyang isang doktor na pinayagan ng gawin ang isang mapanganib na operasyon. Mayroon po akong isang kondisyon. Ano yon? Sa unang 2 linggo, kailangan ko ang inyong buong tiwala. Walang panghihimasok, walang pagkwestiyon sa aking mga pamamaraan sa harap ng mga bata. Ano man ang makita ninyo, bigyan ninyo ako ng 2 linggo. Iyon ay isang imposibleng hiling para sa isang taong tulad ni Ricardo na gustong kontrolin ang lahat. Ngunit ang mismong katatagan na iyon ang kumumbinsi sa kakanya. Matigas siyang tumango. Mayroon kang 2 linggo. Nang umalis si Valeria sa silid, hindi nakaramdam ng ginhawa si Ricardo. Sa halip isang kakaibang kaba ang kanyang naramdaman. Ipinagkatiwala niya ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang mga anak, sa isang estranghero na may mga kakatuwang ideya. Tumingin siya sa litratong walang nangiti ni Nakay at Leo sa kanyang mesa. Sa unang pagkakataon, hindi lamang 2 tagapagmana ang nakita niya. Nakita niya ang 2 malungkot na bata at naitanong niya sa sarili, ang panibagong hangin bang ito ay magdadala ng bagyo o ng isang panibagong simula? Lumipas ang ilang araw ng tahimik na pagmamasid. Si Valeria ay parang isang anino sa loob ng mansyon, hindi naguutos, kundi nagmamasid, hindi nagsasalita, kundi nakikinig. Nakita niya kung paano tititigan ni Nakay at Leo ang mga mamahaling laruan ng walang interes, kung paano sila magtatakbuhan sa makikinis na sahig na parang mga ligaw na hayop na nakakulong sa gintong hawla. Nakita niya ang nag-uumapaw nilang enerhiya na walang mapagbuhusan at ang kanilang mga mata na naghahanap ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng teknolohiya o ng salapi. At isang hapon pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, ibinigay ng kalikasan ang perpektong pagkakataon. Ang dating perpektong hardin ay may mga maliliit na sanaw ng tubig at putik. Para sa iba ito ay dumi. Para kay Valeria, ito ay isang palaruan. Dinala niya ang kambal sa labas. Sa simula, nag-atubili sila. Sanay silang laging malinis, laging sinasaway kapag nadudumihan. Ngunit nang unang lumuhod si Valeria at isinausaw ang kanyang kamay sa malambot na putik at ipinakita sa kanila na ito ay ayos lang, isang kislap ng kuryosidad ang pumalit sa kanilang pag-aalinlangan. Laro ito. Mahinang sabi ni Valeria, ang kanyang nangiti ay isang paanyaya. Ang pinakamatibay na makakarating sa dulo ng hardin ang siyang panalo. Iyon lang ang kailangan nila. Ang tawanan ay nagsimula bilang isang mahinang hagik-gik hanggang sa ito ay naging malakas na halakhakan na umaling-aungaw sa buong bakuran. Nagkandara pa sila, nagpadulas sa putik, nagtulakan at nagbangon na puno ng galak. Sa unang pagkakataon, hindi sila magkaaway na nag-aagawan ng laruan. Sila ay magkapatid, magkakampi sa isang masayang labanan. Nakalimutan nila ang mga pader na marmol at ang mga mamahaling gadget. Sila ay mga batang malaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umuwi ng maaga si Ricardo. Isang pulong ang nakansela at sa isang pambihirang sandali,
Naramdaman niya ang pagnanais na makita kung ano na ang ginagawa ng kakaibang yaya sa kanyang mga anak. Ngunit pagbukas niya ng pinto, patungo sa hardin ang kanyang inaasahan ay naging purong lagim. Ang kanyang mga tagapagmana, ang dalawang batang dapat ay simbolo ng karangalanan ng pamilya Mendoza, ay gumugulong sa putik na parang mga hayop. Ang kanilang mga mamahaling damit ay basahan na lamang na nababalot ng lupa. At si Valeria, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay nakaluhod sa gitna ng lahat, hawak ang isang hose, at binabasa pa sila na para bang ang lahat ay isang malaking biruan. Anong kabaliwan ito? Ang sigaw ni Ricardo ay parang kulog-puno ng galit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Biglang tumigil ang tawanan ng mga bata. Napatingin sila sa kanilang ama. Ang takot ay mababakas na sa kanilang mga mata. Ngunit si Valeria ay hindi natinag. Kalmado siyang tumayo hinarap ang nanlilisik na mga mata ni Ricardo. Natututo sila, Ginoong Mendoza. Sagot niya, ang kanyang boses ay payapa sa gitna ng unos. Natututo. Halos pasigaw na sabi ni Ricardo. Humakbang siya pasulong, hindi alintana ang putik na maaaring dumikit sa kanyang sapatos na Italiano. Tingnan mo sila. Mukha silang mga baboy na naglalaro sa putikan. Ang trabaho mo ay alagaan sila, hindi gawin silang isang sirko. Ang mga salita ay bumabaon na parang punyal, ngunit sinalubong ni Valeria ang kanyang tingin. Ang tinatawag ninyong dumi ay disiplinang nakabalat kayo sa laro. Kailangan nilang mapagod magkamali at matutong bumangon. Kailangan nila ito higit pa sa mga pader na marmol. Wala kang alam sa mga pangangailangan nila. Sigaw ni Ricardo, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Paano kung magkasakit sila? Paano kung masaktan sila? Mas nasasaktan sila sa loob ng bahay na ito kung saan hindi sila napapansin. Matapang na sagot ni Valeria. Nasanay kayo na sinusunod kayo dahil sa pera, kaya nakalimutan nyo na kung paano kunin ang respeto ng isang tao nang walang anumang kapalit. Ang katotohanan yon ay tumama kay Ricardo ng husto. Walang sino man ang nakikipag-usap sa kanya ng ganoon. Walang sino man. Ako si Ricardo Mendoza. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng kanyang kapangyarihan. Dito kung anong sabihin ko, iyon ang masusunod. At sinasabi kong, tapos ka na, paalisin ka na. Nandito ako para alagaan ang mga anak ninyo. Giit ni Valeria, hindi umaatras. Hindi para sundin ang kapritsyo ng isang amang tumitingin sa kanila mula sa malayo na parang mga empleyado. Nanginig sa galit si Ricardo. Itinaas na niya ang kanyang kamay upang ituro ang pinto nang biglang may nangyari. Nadulas si Leo sa isang bahagi ng putik at bumagsak ang kanyang mukha ay unang lumubog. Isang sandali ng katahimikan. Inaasahan ni Ricardo ang isang malakas na iyak, isang sigaw na humihingi ng tulong. Automatiko siyang humakbang para tulungan ito, ngunit bago pa siya makalapit, isang bagay ang nakapagpatigil sa kanya. Si Kai, na nakatayo malapit sa kapatid, ay hindi tumawa o tumakbo palayo. Sa halip, walang pag-aalinlangan, inilahad niya ang kanyang maliit na kamay. Hinila niya ang braso ng kanyang kapatid, ginagamit ang lahat ng kanyang lakas, hanggang sa makatayo si Leo. Puno ng putik ang mukha ni Leo, ngunit sa halip na umiyak, tumingin siya sa kanyang kapatid at isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Niyakap nila ang isa't isa, dalawang maliliit na mandirigmang putikan na nagtagumpay sa isang hamon. Natigilan si Ricardo. Bumatak ang kanyang panga. Kailanman ay hindi nangyari iyon. Lagi silang naguunahan, laging nag-aagawan. Ngayon, sa gitna ng dumi at gulo, natututunan nila ang isang bagay na hindi niya kailanman naibigay o naituro sa kanila, ang pagkakaisa. Ang eksenang yon ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Mas malakas kaysa sa anumang salitang binitawan ni Valeria. Nakita niya sa isang iglap ang katotohanan sa sinasabi nito, ngunit ang kanyang pride na binuo ng maraming taon ng kapangyarihan at pagkontrol ayaw sumuko. Humugot siya ng malalim na hininga, ang galit ay muling bumabalik upang takpan ang biglaang paglambot ng kanyang puso.
Hindi niya maaaring ipakita na tama ito. Hindi siya maaaring magkamali. Tumingin siya kay Valeria, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Hindi ito katanggap-tanggap. Alam ni Valeria na kahit nakita na ni Ricardo ang katotohanan, hindi pa rin nito kayang lunukin iyon. Tiningnan siya ni Ricardo, ang kanyang desisyon ay pinal na. Tapusin mo na itong kahibangan na ito, linisin mo sila. Lumakad siya pabalik sa loob, ngunit bago siya tuluyang makapasok, huminto siya at nagsalita ng hindi lumilingon. Mayroon ka pang 1 linggo. Hindi iyon isang pangako, iyon ay isang banta, isang pagsubok, isang huling pagkakataon. Naiwan si Valeria sa hardin, kasama ang 2 batang ngayon ay tahimik na. Napangiti siya ng bahagya. Ang unang laban ay napagtagumpayan na. Alam niyang ang daan ay mahaba pa, ngunit isang maliit na butil ng pag-asa ang naitanim na sa tigang na lupa ng pamilya Mendoza. At kung minsan, isang butil lang ang kailangan para magsimula. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na digmaan sa pagitan ng luma at ng bago. Si Valeria, na may basbas ng 1 linggong palugit ni Ricardo, ay nagsimulang magpatupad ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Ang mansyon ng mga Mendoza na dating pinapatakbo ng mahigpit na schedule at di nakikitang mga alituntunin ay nagsimulang maranasan ang isang bahagyang kaguluhan. Ang unang nabago ay ang screen time. Ang mga tablet at television na dating nagsisilbing digital na yaya ng kambal ay biglang nagkaroon ng limitasyon. Sa halip pinalitan ito ni Valeria ng mga gawain na nangangailangan ng kanilang mga kamay at imahinasyon. Isang umaga ang malawak na sala ay ginawa niyang isang malaking kuta na gawa sa mga kumot at unan. Sa ibang araw ang kusina ay napuno ng harina habang tinuturuan niya sina Kai at Leo na gumawa ng kanilang sariling tinapay, isang magulo ngunit masayang karanasan. Ang mga bata na sa simula ay nagrereklamo ay unti-unting natuklasan ang isang bagong uri ng saya. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng kislap na hindi kayang ibigay ng anumang screen. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila nag-aagawa ng remote control. Sa halip sila ay nagtutulungan upang itayo ang pinakamatibay na pader ng unan. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay hindi ikinatuwa ng lahat. Si Arturo, ang matagal ng kusinero ng pamilya, ay halos atakihin sa puso nang makita ang kanyang malinis na kusina na puno ng mga bakas ng maliliit na kamay na may hari na. Ano ito, isang panaderya? Bulong niya kay Consuelo habang nanginginig na nililinis ang sahig. Ang lugar na ito ay para sa paghahanda ng pagkain, hindi para sa paglalaro. Si Consuelo, ang mayordoma, ay napapagitna sa lahat. Nakikita niya ang positibong epekto ni Valeria sa mga bata. Napansin niyang nabawasan na ang pag-iyak at pagwawala ni Kai at Leo. Ngunit nakikita rin niya ang pagkasira ng kaayusan na pinilit niyang panatilihin sa loob ng maraming taon. Ang mga mamahaling alpombra ay nagkakaroon ng mga mantsa ng pintura at ang katahimikan ng mansyon ay napapalitan ng mas madalas na tawanan at kung minsan sigawan mula sa masiglang paglalaro. Gabi-gabi tapat siyang naguulat kay Ricardo. "Sir, maganda po ang nagiging epekto ni Miss Sanchez sa mga biyayin ni..." Sasabihin niya na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Ngunit nagrereklamo na po si Arturo tungkol sa kusina at ang mga hardinero ay nababahala sa mga halaman na nasisira sa kanilang paglalaro. Si Ricardo, na abala sa dumaraming pressure mula sa negosasyon ng merger, ay nakikinig sa mga ulat na ito na may magkahalong damdamin. Sa isang banda ang balita na ang kanyang mga anak ay nagiging mas masaya at mas nagkakasundo ay nagbibigay sa kanya ng isang kakatwang pakiramdam ng ginhawa. Ngunit sa kabilang banda, ang mga salitang kaguluhan at pagkasira ng alituntunin ay kumukurot sa kanyang nerbiyos. Ang buong buhay niya ay itinayo sa kaayusan at kontrol. Isang gabi umuwi siya at natagpuan niya sina Kai at Leo sa sala. Hindi nanonood ng TV kundi tahimik na nagpupulot ng kanilang mga laruan
at ibinabalik sa kahon. Si Valeria ay nakaupo sa sahig kasama nila. Tinutulungan sila, hindi inuutusan. Ang isang mabuting sundalo ay nagliligpit ng kanyang mga armas pagkatapos ng laban. Mahinang sabi ni Valeria sa kanila. Nagulat si Ricardo sa nakita. Ito ay isang himala. Ilang beses na ba niyang sinigawan ang mga ito na magligpit ngunit wala itong epekto. Ngayon ginagawa nila ito ng kusa. Naramdaman ni Valeria ang kanyang presensya at lumingon. "Magandang gabi, sir." Bati niya. Tumangulang si Ricardo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pumasok siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at napasandal dito. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang mga resulta ay positibo, ngunit ang mga pamamaraan ay labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pagkalito na ito ay nakakapagod, ngunit may isang taong hindi nalilito. Isang taong naniniwala lamang sa iisang paraan ng kanyang paraan. Sa kabilang linya ng telepono, sa isang mas malaki at mas marangyang mansyon, sa kabilang panig ng lungsod, nakikinig si Imelda Mendoza sa bawat salita. Si Consuelo dahil sa kanyang matagal ng katapatan sa pamilya, ay hindi kayang magsinungaling sa matriarka. Bagamat sinubukan niyang maging patas ang mga detalye ng kaguluhan, ang mas tumatak sa isipan ni Imelda. Putik harina sa kusina, mga sirang halaman. Ang boses ni Imelda ay malamig at matalim sa telepono. Ano ang ginagawa ng babaeng iyan? Ginagawa niyang isang palengke ang tahanan ng aking apo. Pero ginang Imelda, ang mga bata po ay... Sinubukan ni Consuelo na ipaliwanag. "Huwag mong ipagtanggol ang kapabayaan, Consuelo." Putol ni Imelda. "Ang anak ko ay masyadong malambot. Masyado siyang abala sa kanyang negosyo para makita na ang babaeng iyan ay sinisira ang lahat ng itinuro ko sa kanya. Disiplina, kaayusan, reputasyon." Bumuntong hininga si Imelda, isang tunog na nagbabadya ng panganib. Kung hindi kayang kontrolin ni Ricardo ang sarili niyang pamamahay, marahil ay kailangan kong mamagitan. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Consuelo ang hawak na aparato na may takot. Nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Sa kanyang pagnanais na maging tapat sa lahat, hindi niya namalayan na sinindihan niya ang isang mitya. Isang mitya na ngayon ay dahan-dahang gumagapang papalapit sa isang bomba na malapit ng sumabog. Ang boardroom ng Salvador Holdings ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat ng milyon-milyong dolyar. Nakaupo si Ricardo Mendoza sa kabilang dulo ng mahabang mesa, kaharap ang isang taong kasing tanda ng kanyang ama, ngunit may mga matang mas tuso pa. Sa isang ahas, si Enrique Salvador. Sila ay nasa gitna ng pinakamaselang yugto ng negosasyon para sa merger. Ang Mendoza Corp ay ang mas malaking kumpanya, ngunit kailangan nila ang teknolohiya ng Salvador Holdings para manatiling nangunguna sa merkado. Alam ni Enrique ang kanyang kahalagahan at ginagamit niya ito sa bawat pagkakataon. "Ang mga numero ay mukhang maganda, Ricardo," sabi ni Enrique habang marahang iniikot ang kanyang mamahaling pluma. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ngunit alam nating dalawa na ang isang matagumpay na pagsasanib ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pamumuno. Katatagan. Tumango si Ricardo, pinapanatili ang kanyang mukha na parang isang blangkong pader. Sumasang-ayon ako. At ang Mendoza Corp ay may napatunayan ng kasaysayan ng matatag na pamumuno. Tunay nga, sagot ni Enrique, sumandal siya sa kanyang upuan. Ngunit ang pamumuno, tulad ng isang puno, ay nagsisimula sa mga ugat. At ang mga ugat ay laging nasa tahanan. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Ricardo. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. Nakarating sa akin ang mga bulong-bulungan. Patuloy ni Enrique, tila nag-e-enjoy sa bawat salita. Mga kwento tungkol sa isang di pangkaraniwang yaya. Mga batang naglalaro sa putikan. Medyo magulo raw sa mansyon ng mga Mendoza ngayon. Ang bawat salita ay isang patagong insulto, isang matalinong paraan ng pagpapahiwatig na si Ricardo ay walang kontrol.
Ang mga abogado ni Ricardo sa silid ay hindi gumalaw, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Ang kumpiyansa ay napalitan ng alinlangan. Isang mapanuksong ng ngiti ang sumilay sa labi ni Enrique. Ang tanong ko lang, Ricardo, ay ito: kung ang sarili mong mga anak ay hindi mo mapasunod sa iyong mga alituntunin, paano mo maaasahan ang libu-libong empleyado ng dalawang pinagsanib na kumpanya na sumunod sa iyo? Ang tanong ay tumama na parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Ricardo. Ito ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan na binigkas ng malakas ng kanyang pinakamalaking karibal. Namula ang kanyang mukha sa pinaghalong galit at kahihiyan. Gusto niyang tumayo at isigaw na walang alam si Enrique sa kanyang pinagdadaanan, ngunit alam niyang iyon ay isang tanda ng kahinaan. Ang aking pamilya ay hindi bahagi ng negosasyong ito, Enrique. Mariing sagot ni Ricardo pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Talaga ba? Tanong ni Enrique, itinaas ang kanyang mga kilay. Lahat ay bahagi ng negosyo, Ricardo. Lahat. Pagkatapos ng pulong nagkulong si Ricardo sa kanyang sasakyan sa parking lot. Paulit-ulit niyang pinapalo ang manibela. Ang kahihiyan ay sariwa pa rin. Ang mga salita ni Enrique ay umuulit sa kanyang isipan. Hindi lang siya inaatake bilang isang CEO, inaatake siya bilang isang lalaki, bilang isang ama. Sa sobrang galit at pagkalito, isang numero lang ang naisip niyang tawagan. Michelle, Rick, napatawag ka. Nasa gitna ako ng kailangan kong makausap ka. Putol niya ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Nakita sila sa isang tahimik na bar, isang lugar kung saan ang mga makapangyarihang tao ng lungsod ay nagpupunta para mag-usap ng pribado. Si Michelle Reyes, isang matagumpay na negosyante at ang tanging tunay na kaibigan ni Ricardo, ay nakinig ng walang imik habang ikinukwento niya ang nangyari. At tinitigan niya ako na para bang ako ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Pagtatapos ni Ricardo, sabay lagok sa kanyang inumin. Dahil lang sa isang yaya, dahil lang sa kaunting putik. Tinitigan siya ni Michelle, ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Talaga bang dahil lang iyon sa yaya, Rick, o dahil tinamaan ni Enrique ang isang bagay na totoo? Napatigil si Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, karadam, sabi ni Michelle, ay matagal ka nang nagkakaproblema sa mga anak mo bago pa dumating ang yaya na ito. At ang problema ay hindi ang mga bata. Ang problema ay ikaw. Michelle, wala kang alam. Alam ko, Rick, magkaibigan tayo mula pa noong kolehiyo. Nakikita ko kung paano ka nagbago. Naging anino ka ng ina mo. Control. Perfeksyon. Walang puwang para sa pagkakamali. Sumandal si Michelle at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang ginagawa ng yaya mo base sa kwento mo ay sinisira ang mga pader na itinayo ng ina mo sa paligid mo. At natatakot ka. Natatakot ka dahil sa unang pagkakataon, hindi mo kontrolado ang lahat. At mas natatakot ka dahil may isang bahagi sa iyo na nakikita na marahil tama siya. Ang mga salita ni Michelle ay mas masakit kaysa sa mga salita ni Enrique dahil ang mga ito ay totoo. Hindi na nakasagot si Ricardo. Kailangan mong tanungin ang sarili mo, Rick. Mahinahong pagpapatuloy ni Michelle. Sino ba talaga ang sinusubukan mong paligayahin? Ang ina mo na hindi naman kailanman nagiging masaya? O ang mga anak mo na desperadong naghahanap ng isang ama? Iniwan ni Michelle si Ricardo na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Sa gabing iyon, umuwi si Ricardo sa isang tahimik na bahay. Sumilip siya sa silid ng kanyang mga anak. Nakita niya sina Kai at Leo na mahimbing na natutulog, ang kanilang mga mukha ay payapa. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng kanilang kama, may isang magaspang na drawing na gawa sa Crayola. Isang malaking figura at dalawang maliliit na figura sa tabi nito, lahat ay magkakahawak kamay. Sa ilalim may mga letrang isinulat ng pakaliwa-kaliwa, Papa. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Ricardo. Kinuha niya ang drawing at pinagmasdan ito. Kailan ang huling beses na hinawakan niya ang kanilang mga kamay?
Kailan ang huling beses na naramdaman niyang siya ang papa? Sa drawing at hindi ang Ginoong Mendoza na kinatatakutan ng lahat. Ang alon mula sa boardroom ay umabot na sa kanyang tahanan at ngayon nagsisimula na nitong wasakin ang mga pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang taunang Mendoza Foundation Charity Garden Party ay hindi isang simpleng handaan. Ito ay isang institusyon, isang kaganapan kung saan ang mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa lungsod ay nagtitipon nagpapalitan ng mga peking ngiti at naglalabas ng kanilang mga tseke para sa kawanggawa isang perpektong palabas ng yaman at kabutihang loob. Para kay Imelda Mendoza, ito ang kanyang entablado. At sa entabladong ito, ang bawat detalye ay dapat perpekto. Siguraduhin mong ang mga apo ko ay mukhang kagalang-galang Ricardo. Mahigpit na utos ni Imelda sa telepono ilang araw bago ang handaan. Nakasuit, malinis ang buhok, at higit sa lahat tahimik. Ayokong magkaroon ng anumang eksena. Ramdam ni Ricardo ang bigat sa bawat salita. Ito ay hindi isang pakiusap, kundi isang ultimatum. Sinubukan niyang iparating ang mensahe kay Valeria, ngunit ang tugon nito ay kalmado at matatag. Mas mahalaga po na sila ay maging komportable at maging sila, sir. Kung pipilitin natin silang maging parang mga maliliit na matanda, mas lalo lang silang magre-rebelde. Sa araw ng handaan, isang kompromiso ang naganap. Sina Kai at Leo ay nakasuot ng maliliit na suit, ngunit sa ilalim ng kanilang mga sapatos na katad, pinayagan sila ni Valeria na magsuot ng kanilang paboritong medyas na may mga larawan ng dinosaur, isang maliit na sikreto ng pagre-rebelde. Ang hardin ng mansyon ay napuno ng mga bisitang nakabihis ng elegante. Ang hangin ay puno ng tunog ng mahinang musika mula sa isang string quartet at ang mababang bulungan ng mga usapan tungkol sa negosyo at politika. Si Imelda, na parang isang reyna sa kanyang teritoryo, ay abala sa pagbati sa mga panauhin. Ang kanyang nangiti ay kasing perpekto at kasing lamig ng mga brilyanteng nakasabit sa kanyang leeg. Sa simula ang lahat ay ayon sa plano. Sina Kai at Leo na nasa tabi ni Valeria ay tila nabighani sa dami ng tao. Nananatili silang tahimik, ang kanilang mga mata ay malikot na nagmamasid. Ngunit ang pagkabagot ay isang makapangyarihang kaaway para sa isang 3 taong gulang. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagtayo ng tuwid, nagsimula silang hindi mapakali. Nakita ni Leo ang isang malaking fountain sa gitna ng hardin at nagsimulang tumakbo patungo dito. Si Kai naman ay nakakita ng isang waiter na may dalang tray ng maliliit na cake na may makukulay na icing at sinundan ito. Sinubukan ni Valeria na pigilan sila ng mahinahon, ngunit ang kaguluhan ay nagsimula na. Ang trahedya ay naganap malapit sa isang grupo kung saan naroon si Enrique Salvador at ang alkalde ng lungsod. Si Kai, sa kanyang pag-abot sa isang tsokolateng cake, ay hindi sinasadyang natabig ang braso ng waiter. Ang tray ay tumagilid. Ang mga baso ng champagne at mga maliliit na cake ay lumipad sa hangin na parang mga makukulay na ibon. Ang lahat ay tila bumagal. Isang malaking cake na may pulang icing ang direktang tumama sa puting-puting bestida ng asawa ng alkalde na nag-iwan ng isang malaking mantsa na parang dugo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang musika ay biglang tumigil. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa sentro ng sakuna, si Kai, na nakatayo roon, takot na takot at puno ng tsokolate ang kamay. Si Valeria na mabilis na lumapit at ang asawa ng alkalde na nakatingin sa kanyang damit na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Narinig ni Ricardo ang katahimikan bago pa man niya makita ang nangyari. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Ang perpektong nangiti ni Imelda ay naglaho na palitan ng isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata na nakatutok kay Ricardo ay nangangako ng isang digmaan. Humakbang si Imelda, ang kanyang bawat galaw ay kontrolado at puno ng panganib. Hindi niya pinansin ang nagkakagulong bisita. Nilampasan niya si Valeria
At ang umiiyak ng si Kai, dumiretso siya kay Ricardo. Sa opisina, anya ang bawat salita ay isang pabulong na sigaw. Ngayon din, sa loob ng malamig na opisina, habang ang mga tunog ng handaan sa labas ay nagsisimulang bumalik sa normal, inilabas ni Imelda ang kanyang galit. Ito na ang huli. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinahiya mo ako. Pinahiya mo ang pangalan ng pamilya Mendoza sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa lungsod na ito. Ina, mga bata lang sila. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Putol ni Imelda, idinuro si Ricardo. Ito ay kasalanan ng babaeng iyan. Ang kanyang mga makabagong pamamaraan, ang kanyang kalayaan. Tingnan mo kung saan tayo dinala ng kanyang kalayaan, sa kahihiyan. Naglakad siya pabalik-balik na parang isang tigre sa loob ng kulungan. Tapos na ako sa pagiging mapagpasensya, Ricardo. Tapos na ako sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataon na ayusin ito. Huminto siya at hinarap ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Ito ang ultimatum ko. Paalisin mo ang babaeng iyan ngayong gabi. Kung bukas ng umaga ay makita ko pa rin siya sa pamamahay na ito, tatawag ako ng isang emergency board meeting. Nanlamig si Ricardo sa kanyang mga salita. At sa pulong na yon, patuloy ni Imelda, ang kanyang boses ay naging isang nakamamatay na bulong. Gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan para kwestiyonin ang iyong kakayahan na mamuno. Ipapapanukala kong tanggalin ka bilang CEO. Ang banta ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang bagay na naranasan ni Ricardo. Ito na yon. Ang puntong wala ng atrasan. Ang kanyang ina ay handang sirain ang sarili niyang anak para lamang mapanatili ang kanyang kontrol at ang kanyang perpektong imahe. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, hindi isang makapangyarihang matriarka ang nakita niya, kundi isang babaeng takot na mawalan ng kontrol. Kailangan mong pumili, Ricardo, sabi ni Imelda na parabang nabasa niya ang kanyang isip. Ang iyong karera, ang iyong kinabukasan, o ang walang kwentang yaya na yan. Lumabas si Imelda ng opisina, iniwan si Ricardo sa isang nakabibinging katahimikan. Sa labas ng handaan ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang buong mundo ni Ricardo Mendoza ay gumuho. Ang mga huling panauhin ay umalis na. Ang mga ilaw sa hardin ay isa-isang pinatay, naiwan ang mga anino na sumasayaw sa damuhan. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang mabigat at puno ng tensyon. Para kay Ricardo, ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay parang isang kulungan. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang pinto ay nakasara, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Ang ultimatum ng kanyang ina ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang iyong karera o ang walang kwentang yaya na yan. Ang kanyang buong buhay ay ginugol niya sa pag-abot sa mga inaasahan ni Imelda. Ang kanyang mga marka sa paaralan, ang kanyang napiling kurso, ang kanyang karera, lahat ay binuo upang makuha ang pagkilala na bihirang ibigay ng kanyang ina. Ang posisyon niya bilang CEO ng Mendoza Corp ay hindi lamang isang trabaho. Ito ang sukatan ng kanyang pagkatao, ang patunay na siya ay karapat-dapat sa kanyang apelyido. At ngayon, lahat ng yun ay nakataya. Sa isang iglap, napuno siya ng galit. Galit kay Valeria. Kung hindi dahil sa kanyang mga kakaibang pamamaraan, hindi sana mangyayari ang kahihiyan kanina. Kung sinunod lang niya ang mga simpleng utos, ang lahat sana ay nasa ayos pa rin. Madali lang ang solusyon, paalisin siya. Tapusin na ang gulo. Ibalik ang kaayusan. Tumayo siya, ang kanyang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Tatawagin niya si Valeria. Sasabihin niya rito na tapos na ang lahat. Bibigyan niya ito ng malaking bayad para sa kanyang serbisyo at sa kanyang pananahimik. Pagkatapos ay tatawagan niya ang kanyang ina at sasabihin, nanalo na ito, simple. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, narinig niya ang mahihinang boses
mula sa silid laruan ng mga bata. Dapat ay tulog na sila. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga yapak ay walang ingay sa makapal na alpombra. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Si Valeria ay nakaupo sa sahig sa pagitan ni Kai at Leo. Ang mga bata ay hindi pa bihis pantulog. Suot pa rin nila ang kanilang maliliit na suit na ngayon ay may mga mantsa ng tsokolate. Si Kai ay umiiyak. Nang tahimik ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Kasalanan ko po, hikbi ni Kai. Si Mama Lola. Galit na galit po siya. Hindi mo kasalanan yon, Kai. Mahinahong, sabi ni Valeria, habang marahang hinahaplos ang likod nito. Minsan ang mga matatanda ay nakakalimot kung paano maging bata. Natatakot sila sa gulo. Pero hindi ibig sabihin noon ay masama ang ginawa mo. Nagkamali ka lang. At lahat ng tao ay nagkakamali. Si Leo na karaniwang mas malikot ay nakaupo ng tahimik sa kabilang panig, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang bagong laruan, isang mamahaling robot na dekontrol na malinaw na regalo mula sa isa sa mga bisita. Ito ang pinakabagong modelo, isang bagay na matagal na niyang hinihiling. Hinawakan ni Valeria ang kamay ni Leo. Nakita ko ang nangyari kanina, Leo. Inagaw mo yan mula kay Kai habang hindi siya nakatingin. Tama ba? Yumuko si Leo, hindi makatingin kay Valeria. Tumango siya. At ngayon masaya ka ba na nakuha mo ang gusto mo habang ang kapatid mo ay umiiyak? Tiningnan ni Leo ang makintab na robot sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang umiiyak na kapatid. Isang bagay ang nagbago sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itinulak niya ang laruan palapit kay Kai. Para sa'yo na lang. Mahinang bulong niya. Sorry. Napatingala si Kai, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Nakita niya ang inaalok na laruan. Umiling siya. Sa'yo yan. Ikaw ang mas may gusto niyan. Sa halip na kunin ang laruan, umusog si Kai. Palapit kay Leo at niyakap ito. Bati na tayo. Niyakap ni Leo pabalik ang kanyang kapatid. Ang mamahaling robot ay nakalimutan na sa pagitan nila. Si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa labas ng pinto, hindi makagalaw, na parang tinamaan ng kidlat. Sa isang mamahaling handaan na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar, ang kanyang mga anak ay nagdulot ng kahihiyan. Ngunit dito sa isang tahimik na silid laruan, sa gitna ng mga mumo ng kabiguan, ipinapakita nila ang isang uri ng karangalan na hindi kayang bilhin ng pera, pag-unawa, pagpaparaya at pagmamahal. Ang lahat ng galit ni Ricardo ay biglang naglaho na palitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, isang malalim at matinding kirot ng pagsisisi. Ang kanyang ina ay nagbanta na aalisin ang kanyang karera. Ngunit si Valeria sa loob lamang ng ilang linggo ay ibinibigay sa kanyang mga anak ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon o korporasyon. Itinuturo niya sa kanila kung paano maging isang pamilya. Itinuturo niya sa kanila ang mga bagay na dapat sana ay siya bilang kanilang ama ang nagtuturo. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, malamig at puno ng paghuhusga. Pagkatapos ay nakita niya ang mukha ng kanyang mga anak na nag-aaral na maging mabuting tao sa kabila ng kanilang ama. Ang desisyon na kanina lang ay tila napakadali, ay biglang naging ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Ngunit hindi na siya nalilito. Huminga siya nang malalim, inayos ang kanyang sarili at lumakad palayo sa silid laruan. Hindi na siya pupunta kay Valeria para paalisin ito. Mayroon siyang ibang kailangang gawin. Kailangan niyang maghanda para sa isang digmaan. At sa unang pagkakataon, alam na niya kung para saan at para kanino siya lalaban. Ang sinag ng araw kinaumagahan ay tila isang mapanuksong liwanag sa mansyon ng mga Mendoza. Para kay Ricardo, na halos hindi nakatulog ang bawat oras na lumipas, ay parang pagbilang pababa, patungo sa isang hindi maiiwasang paghuhukom. Ginugol niya ang gabi sa pag-iisip, hindi kung paano ililigtas ang kanyang karera, kundi kung paano ililigtas ang kanyang pamilya mula sa taong dapat sana ay nagbubuklod dito.
Bandang 9:00 ng umaga, isang itim at marangyang kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Si Imelda Mendoza ay bumaba, ang kanyang postura ay tuwid na parang isang general na papasok sa larangan ng digmaan. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida at ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon maliban sa matigas na determinasyon sa kanyang mga mata. Inaasahan niyang makikita ang isang bahay na nasa proseso na ng pag-aalis sa problema. Ngunit ang sumalubong sa kanya sa sala ay isang eksenang ganap na kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Si Valeria ay nakaupo sa sahig nagbabasa ng isang libro ng mga bata. Sina Kai at Leo ay tahimik na nakaupo sa magkabilang tabi niya, nakikinig ng mabuti. Walang mga maleta, walang mga luha ng pamamaalam. Ang lahat ay kalmado, masyadong kalmado. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay pumutol sa katahimikan na parang isang matalim na kutsilyo. Tumayo si Valeria, hinarap ang matriarka nang may paggalang ngunit walang takot. Magandang umaga po, Ginang Mendoza. Hindi pinansin ni Imelda si Valeria. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao. Nasaan ang anak ko? Nandito ako, Ina. Lumabas si Ricardo mula sa kanyang opisina. Hindi siya mukhang isang taong talunan. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga mata ay matatag. Lumapit si Imelda sa kanya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong para hindi marinig ng mga bata. Akala ko ay malinaw ang usapan natin. Bakit narito pa rin ang babaeng yan? Dahil dito siya nagtatrabaho, Ina? Simpleng sagot ni Ricardo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Imelda. Huwag mo akong subukan, Ricardo. Alam mo kung ano ang nakataya. Alam ko. Sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanatiling matatag. At nakapili na ako. Sa isang iglap na iintindihan ni Imelda, ang kanyang anak, ang kanyang laging masunuring anak, ay sumusuway sa kanya. Ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng nanlilisik na galit. Walang hiya ka. Sigaw niya, nakalimutan na ang pagkukunwari. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, para sa pamilyang ito ang igaganti mo sa akin. Tatalikuran mo ang iyong kinabukasan para sa isang yaya. Hindi ko tinatalikuran ang aking kinabukasan, pagtatama ni Ricardo. Pinipili ko ang kinabukasan ng aking mga anak. Isang kinabukasan kung saan sila ay hindi mga tropeyo na ipinaparada, kundi mga taong may puso. Puso. Tumaas ang boses ni Imelda, puno ng pangungutya. Ang puso ay isang kahinaan sa mundong ito, Ricardo. Ang kapangyarihan at respeto ang mahalaga. Isang bagay na hindi mo kailanman matututunan sa babaeng yan. Mali ka, Ina. Sabi ni Ricardo, tinuruan mo ako kung paano kumita ng pera, pero tinuturuan niya ako kung paano maging isang ama. Ang mga salitang yon ang sumira sa huling hibla ng kontrol ni Imelda. Sa kanyang galit, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa harap ng ibang tao. Pak! Ang malutong na tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Napahawak si Ricardo sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Ang mga bata ay napatayo, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Maging si Valeria ay napaatras. Ina, bulong ni Ricardo, ngunit si Imelda ay hindi pa tapos. Pinalaki kitang duwag, Ricardo. Laging duwag. Sigaw niya, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. At ngayon, hinahayaan mong sirain ng isang estranghero ang lahat ng pinaghirapan natin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Ricardo. Ang takot na kinimkim niya sa buong buhay niya para sa kanyang ina ay biglang naglaho na palitan ng isang bagay na mas malakas ang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at tiningnan ng kanyang ina ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang takot na anak,
kundi tingin ng isang lalaking nagdedeklara ng kanyang kalayaan. Hindi. Sabi niya ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya natuklasan. Hindi na ako duwag. Huminga siya ng malalim. Hindi ko siya paaalisin. Ang mga salitang iyon, simple ngunit pinal ay bumagsak sa gitna nila na parang isang hatol. Napaatras si Imelda na para bang siya ang nasampal. Ang kanyang galit ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkasifayo. Ang kanyang sandata, takot at kontrol ay biglang nawalan ng bisa. Magsisisi ka rito, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tandaan mo ang araw na ito, ang araw na pinili mo sila kaysa sa sarili mong pamilya. Sila ang pamilya ko, mariing sagot ni Ricardo. Hindi na makasagot si Imelda. Tinalikuran niya ang kanyang anak, ang kanyang balikat ay matigas sa pagkatalo. Naglakad siya palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Ang malakas na pagsara ng pinto ng kanyang kotse ay ang huling tunog ng kanyang nasirang kapangyarihan. Sa sala, ang katahimikan ay bumalik. Dahan-dahang lumapit sina Kai at Leo kay Ricardo. Niyakap nila ang kanyang mga binti, ang kanilang maliliit na mukha ay nakasubsob sa kanyang pantalon. Lumuhod si Ricardo sa kanilang harapan at sa unang pagkakataon, hindi niya inalintana kung malukot man ang kanyang mamahaling damit. Niyakap niya ang kanyang mga anak, hinigpitan ang yakap na parang ayaw na niyang bumitaw. Si Valeria ay nakatayo sa di kalayuan tahimik na pinupunasan ng isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ang digmaan ay hindi pa tapos, alam niya iyon. Ngunit ang pinakamahalagang labanan ay naipanalo na. Makalipas ang 2 araw, muling pumasok si Ricardo Mendoza sa boardroom ng Salvador Holdings. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang hangin sa kanyang paligid. Ang dating bigat sa kanyang mga balikat ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Ang takot na baka may masabi si Enrique tungkol sa kanyang pamilya ay wala na. Pumasok siya sa silid hindi bilang isang CEO na may tinatagong kahinaan, kundi bilang isang ama na may natagpuang kalakasan. Ang mga abogado sa magkabilang panig ay tensyonado. Ito na ang huling pulong. Dito na magkakaalaman kung matutuloy ang pinakamalaking merger sa kasaysayan ng kanilang industriya. Ricardo, bati ni Enrique na may pamilyar na mapanuksong na ngiti. Narinig ko ang tungkol sa maliit na sakuna sa iyong handaan. Sana ay nasa maayos na ang lahat. Ang dating Ricardo ay maaaring magalit o umiwas, ngunit ang bagong Ricardo ay ngumiti lang ng bahagya. Salamat sa iyong pag-aalala, Enrique. Sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Sa katunayan, ang lahat ay mas maayos pa kaysa dati. Nagpatuloy ang pulong. Ang mga numero, mga probisyon at mga legal na termino ay nagliparan sa ere. Si Ricardo ay matalas tiyak at hindi natitinag. May isang bagong uri ng awtoridad sa kanyang boses. Napansin ito ni Enrique na wala na ang lalaking madaling basahin ng kaba. Sa isang punto nang sinusubukan ni Enrique na makakuha ng mas malaking pabor para sa kanyang kumpanya, muli niyang ginamit ang personal na atake. Alam mo, Ricardo, ang pamumuno ay nangangailangan ng ganap na pagtuon, sabi ni Enrique. Hindi maaring magulo ang isip sa mga problema sa bahay. Baka makaapekto ito sa iyong pagpapasya. Huminto ang lahat sa silid. Ito na ang direktang hamon. Sa halip na magalit, sumandal si Ricardo sa kanyang upuan. Tinitigan niya si Enrique ng diretso sa mata, hindi na bilang magkaribal kundi bilang isang tao sa isa pa. Tama ka, Enrique, sabi ni Ricardo na ikinagulat ng lahat, pati na ni Enrique. Talagang magulo ang mga bagay sa bahay ko nitong mga nakaraang linggo. Mas magulo kaysa sa inaakala mo. Huminga siya ng malalim. Mayroon akong 2 anak na lalaki. At sa sobrang abala ko sa pagpapalago ng imperyong ito, nakalimutan kong turuan sila ng pinakamahalagang bagay kung paano maging magkapatid. Nag-aaway sila, nag-aagawan. Tulad natin, hindi ba, Enrique, laging nag-uunahan para sa susunod na malaking bagay? Isang katahimikan ang bumalot sa silid.
Ang mga abogado ay hindi alam kung saan titingin. At pagkatapos ang mo. Pagpapatuloy ni Ricardo, dumating ang isang babae sa aming buhay na nagturo sa akin ng isang bagay, na ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol sa lahat ng bagay sa paligid mo. Ito ay sa pag-alam kung ano talaga ang mahalaga. Tumingin siya sa paligid ng mesa sa mga mukha ng mga taong abala sa pag-uusap tungkol sa bilyon-bilyong dolyar. Kagabi nakita ko ang isa kong anak na ibinigay ang kanyang paboritong laruan sa kanyang kapatid para lang mapatahan ito sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, Enrique, mas mayaman pa ako kaysa sa pinagsamang halaga ng dalawang kumpanyang ito. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Kaya oo, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging CEO. May mga pagbabago sa aking tahanan at ang mga pagbabagong yon ang nagbibigay sa akin ng kalinawan ng isip na kailangan ko para gawin ang tamang desisyon para sa kumpanyang ito. At ang desisyon ko ay ito. Inilatag ni Ricardo ang kanyang pinal na alok sa mesa. Ito ay patas, matatag at walang puwang para sa anumang laro. Ito ang alok. Tanggapin mo o iwanan. Sa alinmang paraan uuwi ako ngayong gabi sa aking pamilya nang may kapayapaan ng isip. Si Enrique Salvador, isang taong sanay na manipulahin ng mga tao gamit ang kanilang mga kahinaan, ay natigilan. Sa unang pagkakataon, kaharap niya ang isang taong hindi niya kayang basahin, isang taong hindi niya kayang takutin. Ang kahinaan na inaakala niyang hawak niya laban kay Ricardo ay naging pinakamalaking kalakasan nito. May sariling mga anak si Enrique, mga anak na malalaki na at halos hindi na niya nakakausap. Ang mga salita ni Ricardo ay tumama sa isang lugar sa loob niya na matagal na niyang ibinaon. Tiningnan ni Enrique ang mga papel sa mesa, pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Ricardo. Ang mapanuksong na ngiti ay nawala na sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ricardo, dati isang bakas ng respeto. Bigyan mo ako ng isang oras para kausapin ang aking mga tao, sabi ni Enrique, sa isang boses na biglang nawalan ng yabang. Tumango si Ricardo. Tumayo siya at lumabas ng boardroom, hindi na nag-aalala sa magiging resulta. Alam niyang manalo man o matalo sa negosasyong ito, umuuwi na siyang isang panalo. Natagpuan niya ang isang uri ng lakas na hindi masusukat sa stock market, isang lakas na nagmumula sa pagiging isang tunay na ama. Lumipas ang ilang linggo. Ang taglagas ay nagsimulang magpakita ng kulay sa mga dahon ng mga puno sa malawak na hardin ng mansyon, ngunit ang pagbabago sa labas ay walang-wala kung ikukumpara sa pagbabagong naganap sa loob ng mga pader na marmol. Ang merger sa pagitan ng Mendoza Corp at Salvador Holdings ay natuloy. Sa isang di inaasahang pangyayari, tinanggap ni Enrique Salvador ang alok ni Ricardo nang walang karagdagang pagtatangka naman lamang. Nagkaroon sila ng isang pag-uusap na pribado, pagkatapos ng pulong hindi bilang magkaribal, kundi bilang dalawang amang nagbahagi ng kanilang mga pinagsisisihan. Ito ang simula ng isang propesyonal na relasyon na nakabatay sa respeto, hindi sa takot. Ngunit para kay Ricardo, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pirma sa isang kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Isang Sabado ng hapon, walang mga pulong, walang mga tawag sa telepono, walang mga ulat na kailangang basahin. Si Ricardo ay nasa labas sa hardin. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong mga damit na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang mga mamahaling suit. Ang kanyang sapatos na katad ay napalitan ng isang pares ng lumang sapatos na goma at siya ay marumi, puno ng putik. Mas mabilis, Papa. Sigaw ni Leo habang tumatakbo at tumatawa, hinahabol ang isang bola. Parating na ako, sagot ni Ricardo habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang mga anak. Nadapa siya sa damuhan at sa halip na mainis, tumawa siya ng malakas. Isang tunay na tawa na nagmumula sa kanyang tiyan,
Isang tunog na bihirang marinig sa mansyon na yon. Sina Kai at Leo ay dumagan sa kanya at silang tatlo ay nagpagulong-gulong sa damo na parang mga tutang naglalaro. Ang dating perpektong hardin ay puno na ngayon ng mga bakas ng kanilang kasiyahan, mga hukay sa lupa, mga bola na naiwan kung saan-saan at mga mantsa ng damo sa kanilang mga damit. Sa di kalayuan mula sa terasa pinapanood sila ni Valeria. May hawak siyang isang pitsel ng malamig na juice. Sa kanyang tabi ay si Consuelo ang mayordoma. Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito. Mahinang sabi ni Consuelo habang nakangiti. Ang dating malamig na bahay na ito, ngayon ay isa ng tahanan. Tumango si Valeria, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Nasa kanila na po iyon noon pa man. Kailangan lang nilang matuklasan muli. Ang trabaho ni Valeria ay nagbago. Hindi na lamang siya isang yaya. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng pamilya, isang kaibigan, isang tagapayo, isang tulay sa pagitan ng isang ama na natututong magmahal at ng mga anak na sabik sa pagmamahal na yon. Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Iniwan niya ito sa isang mesa sa terasa. Kinuha ito ni Consuelo. Ginoong Mendoza, si Ginang Imelda po. Ang ngiti ay bahagyang nawala sa mukha ni Ricardo. Lumapit siya, kinuha ang telepono at huminga ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na naghihintay sa kanya. "Hello, Ina." Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. May sinabi si Imelda sa kabilang linya, malamang ay tungkol sa isang desisyon sa negosyo o isang obligasyong sosyal. Dati ang boses na yon ay magdudulot ng kaba kay Ricardo. Dati ang isang tawag na tulad niyon ay magpapatakbo sa kanya pabalik sa opisina. Ngunit ngayon, nakinig lang siya. "Naiintindihan ko po, Ina," sabi ni Ricardo. "Ngunit hindi ko po magagawa yan ngayon. Sabado po ngayon at kasama ko ang aking mga anak. Pag-uusapan natin yan sa Lunes." Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Malinaw na hindi sanay si Imelda na tinatanggihan. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagpatuloy si Ricardo. "Mahal ko po kayo, Ina. Mag-ingat po kayo." Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang kanyang ina. Hindi ito isang kilos ng pagsuway, kundi isang kilos ng pagtatakda ng hangganan. Isang deklarasyon na ang kanyang pamilya, sina Kai at Leo, ang kanyang prayoridad ngayon. Ibinalik niya ang telepono sa mesa at ngumiti kay Valeria. Isang ngiti ng pasasalamat. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa kanyang mga anak na naghihintay sa gitna ng hardin. Mula sa bintana ng kanyang marangyang kotse na nakaparada sa di kalayuan sa labas ng mga pader ng mansyon, nakita ni Imelda ang lahat. Nakita niya ang kanyang anak na tumatawa. Nakita niya ang kanyang mga apo na masaya. Nakita niya ang isang pamilyang buo, isang pamilyang hindi na niya kayang kontrolin. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha para sa isang bagay na nawala sa kanya, o marahil para sa isang bagay na hindi niya kailanman naging tunay na pag-aari. Dahan-dahang umalis ang kotse, iniwan ang mansyon sa katahimikan. Sa hardin, hindi na malaya ni Ricardo ang pag-alis. Masyado silang abala sa pagiging masaya. Hinagis ni Ricardo ang bola sa himpapawid at ang mga tawa ng kanyang mga anak ay sumabay sa paglipad nito. Ang mansyon ay hindi na isang malamig na monumento ng yaman. Ito ay naging isang lugar kung saan nagsisimula ang kapayapaan. Isang tunay na tahanan. Ang bagong kapayapaan sa mansyon ng mga Mendoza ay parang isang hardin na dahan-dahang namumukadkad. Nagkaroon na sila ng mga ritual, ang pagbabasa ng kwento bago matulog, ang magulong paggawa ng pancake tuwing Sabado ng umaga. At ang pinakapaborito ni Ricardo, ang pag-uwi ng maaga mula sa opisina para lang abutan ng huling sinag ng araw kasama ang kanyang mga anak. Isang hapon ng Miyerkules, natagpuan niya sina Valeria, Kai at Leo sa sahig ng sala na papalibutan ng mga piraso ng karton, mga rolyo ng toilet paper at pandikit. Ginagawa nila ang isang malaking modelo ng barko ng pirata. "Papa, tulong." Sigaw ni Kai habang hirap na hirap idikit ang isang improvised na bandila. Kailangan ng kapitan ng barko.
Ngumiti si Ricardo, hinubad ang kanyang mamahaling coat at inilapag sa isang silya. Lumuhod siya sa sahig, hindi alintana ang posibleng pagkadumi ng kanyang pantalon. Ang kapitan ay narito na para mag-ulat, sabi niya, at ang tawanan ng kanyang mga anak ay naging musika sa kanyang pandinig. Habang abala sila sa pagbuo, pinanood ni Ricardo si Valeria. Ang paraan ng matiyaga niyang paggabay sa mga bata, ang kanyang mahinahong pagtawa, ang kanyang presensya na nagdudulot ng kapanatagan, lahat ng ito ay naging pundasyon ng kanilang bagong buhay. Ang tiwala niya kay Valeria ay buo at hindi natitinag. O iyon ang kanyang akala. Kinagabihan, pagkatapos niyang basahan ng kwento at halikan sa noo ang kanyang mga anak, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na matagal nang hindi niya nakikita, Ina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit sinagot niya ito. Ricardo? Ang boses ni Imelda ay hindi na matigas o naguutos. Ito ay mahinahon, halos malungkot. Isang boses na hindi pa niya narinig mula rito. Maari ba tayong magkita? May mahalaga akong kailangang sabihin tungkol sa kaligtasan ni Kai at Leo. Ang mga salitang kaligtasan ni Kai at Leo ay isang alarmang hindi maaaring baliwalain ni Ricardo. Kinabukasan nagpunta siya sa mansyon ng kanyang ina. Ang lugar ay kasing enggrande at kasing lamig pa rin ng dati. Ngunit si Imelda ay iba. Wala ang kanyang mapagmataas na aura. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, o yun ay isang napakagaling na pag-arte. Hindi sila nag-usap tungkol sa negosyo. Inabutan siya ni Imelda ng isang makapal na beige na folder na may tatak na confidential. Nag-utos ako ng isang investigasyon. Sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng pinipigil na pag-aalala. Ricardo anak, hindi ko nais na makialam. Ngunit bilang isang lola, kailangan kong tiyakin na ang aking mga apo ay nasa mabuting mga kamay. Ang kanyang tono ay hindi nanunumbat. Ito ay tono ng isang nag-aalalang ina. Basahin mo ito, Ricardo. Pagkatapos ikaw na ang magpasya, basta't gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan. Habang nagmamaneho pawi ang folder, ay nakapatong sa upuan sa tabi niya na parang isang bomba na hindi pa sumasabog. Isang bahagi niya ay gustong ihagis ito sa labas ng bintana. Isang bahagi niya ay nagsasabing ito ay isa lamang desperadong paninira mula sa kanyang ina. Ngunit ang lason ng pagdududa ay nagsimula nang kumalat. Paano kung may katotohanan dito? Paano kung mayroon akong pinalampas? Pagdating sa bahay, ang tawanan mula sa sala ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, ang tunog na yon ay may kasamang bahid ng pagkabalisa. Nagkulong siya sa kanyang opisina. Ilang minuto niyang tinitigan ang folder. Ang kanyang katapatan kay Valeria ay nakikipaglaban sa kanyang likas na ugali na protektahan ang kanyang mga anak mula sa lahat ng panganib. Sa huli nanalo ang takot. Binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay hindi mga tsismis. Ito ay isang koleksyon ng mga dokumento na maingat na pinagsama-sama. Mga lumang artikulo mula sa lokal na pahayagan, isang kopya ng ulat ng pulisya, mga legal na kasulatan. Lahat ay tungkol sa isang insidente, ilang taon na, ang nakalipas sa community center kung saan nagtrabaho si Valeria. Isang batang lalaki na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, na galing sa isang magulong pamilya, ay naaksidente matapos itong kunin ng kanyang mga magulang mula sa sentro, labag sa kanyang payo. Hindi namatay ang bata, ngunit malubha itong nasugatan. Ang mga dokumento ay inayos sa paraan na nagpinta ng isang madilim na larawan. Binigyang diin ang mga pariralang tulad ng kapabayaan sa pagbabantay mula sa paon ng ulat, kahit na ang kaso ay kalaunang isinara at si Valeria ay napawalang sala. Ang artikulo sa pahayagan ay naglalaman ng isang quote mula sa isang galit na kamag-anak na sinisisi si Valeria. Ang lahat ay dinisenyo para magtanim ng isang nakakatakot na ideya. Si Valeria Sanchez ay may kasaysayan ng paglalagay sa mga bata sa kapahamakan. Isinara ni Ricardo ang folder ang kanyang mga kamay
ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang isip ay naglalaban. Alam niyang ang kanyang ina ay kayang manipulahin ang katotohanan. Ngunit ang mga dokumentong ito mukhang totoo. Tumayo siya at lumakad patungo sa silid ng mga bata. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Si Valeria ay nakaupo sa gilid ng kama ni Leo, mahinang binabasahan ito ng isang kwento. Ang eksena ay puno ng kapayapaan at pagtitiwala. Ngunit ngayon, ang kapayapaan na yon ay nabahira na. Tinitigan ni Ricardo si Valeria ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. At sa unang pagkakataon, mula ng pagkatiwalaan niya ito, isang makamandag na tanong ang pumasok sa kanyang isipan, isang tanong na itinanim ng kanyang ina na ngayon ay nagsisimula ng mag-ugat. Sino ka ba talaga? Ang mga sumunod na araw, isang hindi nakikitang pader ang nagsimulang tumayo sa pagitan ni Ricardo at Valeria. Ang dating madaling pag-uusap ay napalitan ng mga pilit na ngiti at maiikling sagot. Hindi na siya umuwi ng maaga. Muli niyang ibinaon ang sarili sa trabaho, ginagamit itong dahilan para iwasan ang tahanan na bigla na lang naging isang lugar ng pagdududa. Si Ricardo ay naging isang mapagmasid na anino. Bawat galaw ni Valeria ay kanyang sinusuri. Kung si Kai ay madapa sa damuhan, isang mabilis na kaba ang kanyang nararamdaman. Kung si Leo ay umubo, isang madilim na pag-iisip ang pumapasok sa kanyang isipan. Ang folder ay nakatago sa kanyang opisina, ngunit ang lason nito ay kumalat na sa buong mansyon. Nararamdaman ni Valeria ang pagbabago. Ang init sa mga mata ni Ricardo ay napalitan ng isang malamig na distansya. Ang pagtitiwala na dati niyang nararamdaman mula rito ay tila naglaho na parang bula. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawa, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Ang kalungkutan ay nagsimulang pumalit sa kapanatagan na dati niyang nadarama sa bahay na yon. Ang tensyon ay sumabog isang hapon ng Biyernes. Naglalaro ang mga bata. Sa sala itinatayo ang kanilang barko ng pirata. Sa kanilang kasabikan, si Leo ay tumayo sa isang silya para abutin ang isang bagay na wala ng balanse at nahulog. Hindi naman ito malubhang pagkahulog, isang maikling pag-iyak na agad ding nawala ng lapitan siya ni Valeria para aluin. Ngunit si Ricardo na sakto namang pumasok sa silid ay nakita lamang ang pagbagsak. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan mula sa folder ay biglang nagkatotoo sa kanyang isipan. Valeria, sigaw niya, ang kanyang boses ay mas malakas at mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. Hindi mo ba siya tinitingnan? Sinasabi ko na nga ba, pabaya ka? Ang mga salita ay tumama na parang sampal. Natigilan si Valeria, hawak pa rin ang umiiyak na si Leo. Ang mga bata ay natakot sa biglaang pagsigaw ng kanilang ama. Naglalaro lang po kami. Mahinahong sagot ni Valeria kahit na ang sakit ay malinaw na sa kanyang mga mata. Ayos lang po siya. Paano mo nalaman na ayos lang siya? Paano kung nabago kang ulo niya? Paano kung may nangyaring mas malubha? Patuloy ni Ricardo, ang kanyang pag-aalala ay nabalutan ng hindi makatarungang galit. Ito ang unang pagkakataon na muli siyang nawalan ng kontrol at ang target ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging kalmado. Dahan-dahang ibinaba ni Valeria si Leo na ngayon ay tahimik na at nakatingin lang sa kanyang ama. Hinarap niya si Ricardo. May iba pa pong problema, hindi ba, Ginoong Mendoza? Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi po ito tungkol sa pagkahulog. Ilang araw na po kayong ganito. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ang kanyang direktang tanong ay sumira sa huling hibla ng pagpipigil ni Ricardo. Wala na siyang masabi. Tinalikuran niya ito, mabilis na pumasok sa kanyang opisina, kinuha ang folder at bumalik. Walang salitang ibinato niya ang folder sa isang mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ito, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay garalgal. Ipaliwanag mo sa akin ito. Napakunot ang noo ni Valeria. Lumapit siya at binuksan ang folder. Habang binabasa niya ang mga dokumento, ang kulay
ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang pinakamadilim na bangungot ang kabiguan na pilit niyang ibinabaon sa limot ay naroon nakalantad para husgahan. Napatingala siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang dahilan. Totoo ba ito, Valeria? Mariing tanong ni Ricardo, ang sakit ng pagdududa ay halata sa kanyang boses. Tumango si Valeria, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. May mga totoong bahagi diyan. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ngunit ang kwento, binaluktot nila ang kwento. Sinimulan niyang ikwento ang lahat, ang tungkol sa batang lalaki, ang tungkol sa mga magulang na ayaw makinig ang kanyang pakikipaglaban sa sistema para protektahan ito at ang kanyang kabiguan. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Inilahad lamang niya ang kanyang kalungkutan at kawalan ng magawa noon. Araw-araw dinadala ko ang bigat ng nangyari sa kanya. Pagtatapos niya, iniisip ko kung mayroon pa sana akong ibang nagawa. Tinitigan niya si Ricardo, ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa alaala ng nakaraan. Akala ko nagtitiwala kayo sa akin. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Ricardo. Nakita niya ang babaeng buong tapang na hinarap ang kanyang ina, ang babaeng matyagang nagturo sa kanyang mga anak, na ngayon ay nasasaktan, hindi dahil sa isang lumang akusasyon, kundi dahil sa kanyang kawalan ng tiwala. Ngunit bago pa siya makasagot, umiling si Valeria, pinupunasan ang kanyang mga luha. Marahil, hindi na ako nararapat dito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagbibitiw. Kung hindi ninyo ako kayang pagkatiwalaan ng buo, hindi ko po kayang alagaan sina Kai at Leo sa paraang nararapat sa kanila. Tinalikuran niya si Ricardo at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang silid. Bawat hakbang niya ay parang isang martilyo na sumisira sa pundasyon ng pamilyang muli nilang binubuo. Naiwan si Ricardo sa gitna ng sala, hawak ang isang folder ng mga kasinungalingan habang pinapanood niyang paalis ang tanging katotohanan na nagpabago sa kanyang buhay. Nahaharap siya sa isang nakakatakot na posibilidad, ang pagkawala sa babaeng nagligtas sa kanya dahil lamang pinili niyang maniwala sa mga multo ng nakaraan. Nakatayo si Ricardo sa labas ng nakasarang pinto ng silid ni Valeria. Ang katahimikan mula sa loob ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Naririnig niya sa kanyang isipan ang mahinang kaluskos ng mga gamit na inililigpit. Bawat tunog ay isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga mata ay napadako sa mga pader ng pasilyo. Nakadikit doon ang mga drawing nina Kai at Leo, mga magugulong guhit ng mga bahaghari at mga halimaw. At sa gitna ng mga ito, isang drawing ng 4 na figura na magkakahawak kamay siya, sina Kai at Leo at si Valeria. Sa ibaba nakasulat, ang aming pamilya. Pagkatapos ay napatingin siya sa sala sa hindi pa tapos na barko ng pirata. Isang monumento sa isang kasiyahang bigla na lang natigil. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang folder sa kanyang kamay ay hindi isang sandata ng katotohanan. Ito ay isang sandata ng paninira. At naunawaan ni Ricardo ang tunay na layunin ng kanyang ina. Hindi nito inaatake si Valeria. Ang inaatake nito ay ang kaligayahan mismo, ang kaligayahan ng kanyang mga apo, ang kaligayahan ng kanyang sariling anak upang maibalik lamang ang kontrol na nawala sa kanya. Ikinukubli niya ang sarili niyang takot at kalungkutan sa isang pekeng pag-aalala. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi para kay Valeria, kundi para sa manipulasyong muntik ng sumira sa kanila. Huminga siya ng malalim at sa wakas, pinili niya ang panig, hindi batay sa takot, kundi batay sa katotohanang nakita kaya sa loob ng maraming linggo. Kumatok siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Si Valeria ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama, tinutupi ang kanyang mga damit at inilalagay sa isang bukas na maleta. Hindi siya lumingon. "Huwag kang umalis," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi huminto si Valeria.
Wala na pong dahilan para manatili ako. Mayroon, sabi ni Ricardo, humakbang siya papalapit. Ako, sina Kai at Leo, kami ang dahilan. Huminto si Valeria at humarap sa kanya, ang kanyang mga mata ay namumugto ngunit puno ng dignidad. Paano ako mananatili sa isang lugar kung saan ang tiwala ay kasing rupok ng isang lumang papel? Patawad, sabi ni Ricardo, at sa salitang iyon, ibinaba niya ang lahat ng kanyang pride. Patawad. Hinayaan kong ang mga multo ng aking nakaraan, ang takot na itinanim sa akin, ang magdikta sa aking kilos. Dapat ay hindi ako nagduda. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Naniniwala ako sa iyo, Valeria. Hindi dahil sa iyong mga paliwanag, kundi dahil sa nakikita ko araw-araw. Nakikita ko sa mga mata ng aking mga anak. Nararamdaman ko sa tahanang ito. Iyon ang katotohanan. Hindi ang mga papel na yon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Dahan-dahang tumango si Valeria, isang maliit na pagkilala sa kanyang sinseridad. Hindi pa ayos ang lahat, ngunit ito ay isang simula. Kinabukasan nagmaneho si Ricardo, ngunit hindi patungo sa kanyang opisina sa Mendoza Corp. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang ina. Ang kanyang teritoryo. Pumasok siya nang hindi nag-aanunsyo. Natagpuan niya si Imelda na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, mukhang kontento at naghihintay ng balita ng kanyang tagumpay. Walang salitang inilapag ni Ricardo ang beige na folder sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Tapos na ang laro, ina, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Sinubukan mong magtanim ng pagdududa, ngunit ang tanging ipinakita mo lang sa akin ay kung gaano kakatakot at kalungkot. Napatayo si Imelda, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at galit. Ricardo, mahal kita, ina. Putol ni Ricardo, at ang mga salitang iyon ay totoo. At dahil mahal kita, naaawa ako sa iyo. Ngunit hindi ko hahayaan na ang iyong kalungkutan ang sumira sa aking pamilya. Sumandal siya sa mesa, ang kanilang mga mata ay magkapantay. Ito ang mga bagong alituntunin. Maaari kang maging bahagi ng buhay ng iyong mga apo. Maaari mo silang bisitahin. Ngunit sa oras na magpakita ka ng anumang uri ng kawalang galang kay Valeria o subukan mong muling manipulahin ang aking mga anak, sa araw na yon matatapos ang lahat. Ang iyong kapangyarihan sa aking tahanan ay opisyal ng tapos. Walang naisagot si Imelda. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak, hindi ang batang lalaki na dati niyang kontrolado, kundi ang isang lalaking ganap ng malaya. At sa kanyang kalayaan na wala na ang huling tali na kumokontrol sa kanya. Ilang buwan ang lumipas. Ang hardin ay puno ng mga lobo at mga bata. Ito ang ika-4 na kaarawan nina Kai at Leo. Isang simpleng handaan, mga kaibigan lamang mula sa kanilang play school ang naroon. Si Ricardo na nakasuot ng party hat ay abala sa pag-aasikaso ng mga bata, habang si Valeria naman ay nag-aabot ng mga hiwa ng cake. Sila ay kumikilos na parang isang koponan, isang pamilya. Isang kotse ang huminto sa tarangkahan. Bumaba si Imelda, may dalang isang maliit na regalo. Nag-atubili siya, tila hindi sigurado kung dapat siyang pumasok. Nakita siya ni Ricardo mula sa malayo. Sa halip na magpakita ng galit o pagtatagumpay, simpleng tumangulang siya, isang tahimik na paanyaya. Dahan-dahang pumasok si Imelda sa hardin, hindi bilang isang reyna na nag-iinspeksyon ng kanyang kaharian, kundi bilang isang lola na bumibisita sa kanyang mga apo. Lumapit sa kanya si Kai at hinila ang kanyang kamay. Lola, gusto mo ng cake? Ngumiti si Imelda, isang tunay bahagyang malungkot na nangiti. Oo, apo. Pinanood ni Ricardo ang eksena. Ang kaligayahan ay hindi na isang marupok na bagay na kailangang protektahan. Ito ay nasubok na sa apoy at naging isang matatag na pundasyon. Isang pundasyon na kaya nang tanggapin ng isang bisita nang hindi natatakot na ito ay muling gumuho. Ang kanilang tahanan sa wakas ay tunay ng buo.